Magandang hapon mga kapatid. Muli po ay inaanyayahan ko po na ang lahat ay sa inyong pagsubaybay sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Pagpalain kayo ng Panginoon sa inyong pakikinig at pagsubaybay sa Grace Everyday dito sa El Jortondo. Tayo po iwanalangin. Salamat Panginoon. Kami po natutuwa Panginoon na nagagalak sapagkat muli po kaming sa araw-araw ay nakakapag-aral kami ng salita at malaya po kaming nakapag-aaral, nasusubaybayan ang iyong mga salita. Pagpalain mo po ang bawat isa sa aming pag-aaral sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating paksa ay ang pinakamahalagang utos. Pinakamahalagang utos na sinasabi ng Biblia. Ano po yung pinakamahalagang utos na binabanggit ng Biblia? Maraming mga utos sa Biblia, pero ang pinakamahalagang utos ay yung sinasabi sa Book of Matthew. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, at buong kaluluwa. At ito ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Yan po yung greatest, pinakamahalagang utos na ibinigay sa atin ng Diyos. Patungkol sa pagmamahal sa ating Diyos. Pagmamahal sa Kanya. Alam niyo po, sa bundong ito, dapat malaman natin kung sino dapat yung pag-ukulan natin ng pagmamahal ng buong puso. Marami tayong pinag-uukulan, pinagbibigyan ng ating pagmamahal. Una, pagmamahal sa ating mga magulang. Siyempre, mahal natin ang ating mga magulang. Dahil yan ay utos. Mahal na natin ang ating pamilya. Mahal mo ang iyong anak. Mahal mo ang iyong trabaho. Mahal mo ang iyong kapatid. Ano pa ba? Ang pwede natin sabihin. Mahal mo ang iyong mga kaibigan. Wala pong masama po dyan. Pero ang sinasabi, ibigin mo ng higit sa lahat. Ang sinasabi ng Biblia, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng higit sa lahat. Buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Alam niyo po mga kapatid, ang Diyos po natin, ang ating Diyos, ang tunay na Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, na naghandog ng kanyang buhay, nagsakripisyo ng kanyang buhay, nag-alay, ibinigay para sa kay kaliligtas ng marami. Karapat dapat po ba na siya ay tumanggap ng ating pagmamahal ng buong puso? Ang ating Panginoong Diyos, sa pasimula pa, nagbigay ng ating buhay, nagbigay ng ating kalakasan, nagbigay ng karunungan at kaalaman, nagbigay ng kagalakan. Ang kagalakan po, hindi lamang po yan sa pera. Kagalakan na meron kang magandang pamilya, meron kang kasama sa buhay, binigyan ka ng tahanan. Pero hindi naman po lahat sa atin ay may sariling bahay. Pag-pray niyo po, ano pang binigay? Binigyan ka ng mapapangasawa. Binigyan ka ng apo. Ano pa? Binigyan ka ng magandang trabaho. Binigyan ka ng maraming kaibigan. Binigyan ka ng
lahat ng tinatangkilik ng tao. Kung ano man yung nasa iyo, sabi nga natin yan ay bigay ng Panginoon. Remember, sinasabi ng mga matatanda, nung isinilang tayo, wala naman tayong dala. Nung na-develop na po yung binigay ng Diyos na karunungan at kaalaman, medyo umunlad na po tayo. Natuto tayong magtrabaho, natuto tayong kumita, at ngayon po, ine-enjoy po natin na kumita ng pera para sa ating pamilya. Iba naman ay nakapag-aral, nakapagtapos, at yun po ay naging tungtungan nila upang umasenso ang kanilang buhay. Napakahalaga kasi ng edukasyon, di ba po? Kapag nakapagtapos ka sa panahon ngayon ay maraming trabaho ang pwede mong makamit. Sapagkat alam naman natin yung mga nakapagtapos, yan po yung hinahanap sa atin, sa ating bansa. Especially yung mga malalaking kumpanya. Hinahanap nila yung mga nakapagtapos at may kakayanan, karapat-dapat sa posisyon na kanilang ibibigay. Lahat po ng ating tinatangkilik. Ikaw ba'y meron ng asawa at wala pang anak? Darating ang pagkataon, magkakaroon ka ng anak, yan ay panibagong blessing sa iyo ng Panginoon. Doon naman sa mga magulang na napakaraming anak at may mga apo. At hanggang ngayon po ay nasasaksiyan nila yung kanilang kaapu-apuhan. Praise the Lord sapagkat ang Diyos ang nagpapala sa atin. Ikaw ba'y may magandang trabaho? At kumikita ng malaking salapi? Praise God! Ngayon po, ang Diyos po ang nagbibigay niyan. Pero bago po banggitin yan, banggitin ko muna yung una sa Genesis. Bago pa tayo nilikha, ginawa na ng Diyos yung ating tirahan. Naglagay ang Diyos ng mga pangangailangan ng tao. Siyempre, bago niya ilagay yung tao, kailangan nandun na yung pangangailangan. Marunong ang ating Panginoon. Hindi na po natin siya kailangan pangunahan. Alam ng Diyos yun. At nang lumaki na, sinabi ng Diyos na magpakarami kayo. Binilis niya ang tao. At alam niyo, mga kapatid, nakikita naman natin ang kapangyarihan ng Diyos. Patuloy na sagana ang karagatan, laman dagat. Ang mga punong kahoy ay patuloy na namumunga. Patuloy na ibinubuhos ng Diyos ang masaganang tubig, ulan. Patuloy na binibigay ng Diyos ang lahat-lahat pangangailangan ng tao. Ano ang dapat natin isukli sa pag-ibig ng Diyos? At ang dakilang pag-ibig na ipinadaman sa atin ng Diyos ay ibinigay niya ang kanyang anak. Itinodo na ng Diyos. Ang tanong, sinasabi ng Diyos, ano ang pwede mong gawin? Kaya nga sinasabi ng Panginoon sa atin, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Ibinibigay natin yung ating puso sa ibang, alam nyo, nakakalungkot isipin, na minsan ang puso natin ay buo doon sa ibang mga bagay. Pero sa ating Diyos, kalahati lang. Alam nyo po, kapag kakalahati, tira-tira po yan. Si Lord po hindi nagbibigay ng tira-tira. Sagana po si Lord magbigay. Tayo minsan binibigyan natin si Lord tira-tira. Anong tira? Tira-tirang oras. Lagi tayong late. Ano pa? Tira-tirang kung ano lang sobra, yun lang ang binibigay natin sa Panginoon. Ganun po tayo. Kasama po ako dyan, mga kapatid. Hindi po natin sinusuklian yung kabutihan ng Diyos sa atin. Ikaw ba'y nagnanais maglingkod sa Panginoon? Buong puso.
Kasi pag hindi buong puso, hindi ka tatagal maglingkod. Pati sa panahon ng pagsubok, aayaw ka na. Siguro magpapatotoo po ako, no? Ako po ay binata pa lang po, naglilingkod na sa Panginoon. Pero hindi ko po yung pinagmamalakan dahil hindi naman po yun, doon po ako naligtas sa grasya ng Panginoon. Ibinigyan ako ng Diyos ng grasya niya upang makapaglingkod. At ngayon po ako ay na-stroke. Pero nananatili po ang pagnanais ko na paglingkuran ng Panginoon. Kung nung ako'y hindi pa na-stroke ay nakapaglingkod sa Panginoon dahil sa grasya niya, lalo pang sumagana yung grasya ng Panginoon sa akin sapagkat nakita ko na hindi pa ako kukunin ng Panginoon. Magbabahagi pa ako ng salita ng Diyos. Kaya kailangan ang pagmamahal sa Panginoon ay buong buo. Buong puso. Kapag buong puso, kung ikaw ay hindi mo pa nararanasan ang kabutihan ng Diyos, maaaring naririnig mo pa lang ang salita ng Diyos. Kasi mas mahalaga po, maranasan ang kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos sa buhay mo para mabago ka. Isuko mo ang iyong buhay. Hanapin mo siya ng buong puso. Hanapin mo siya hanggat maaga pa. Ano ibig sabihin? Hanggat hindi pa siya dumarating. Baka mamaya hanapin mo siya parating na ang Panginoon. Hanapin mo ang Panginoon hanggat hindi pa siya dumarating. Ang Panginoon ay nandiyan ang kanyang salita. Hindi po lumalayo ang Panginoon. Andiyan ang kanyang salita. Ito po pinag-aaralan natin. Ang nais lamang ng Panginoon, buong-buo mong ibibigay sa Kanya. Iibigin mo siya ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip at buong kaluluwa. At ibigin mo daw ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Pag-ibig, kumbaga, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya sabi ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Kailangan magkaroon ka ng tunay na pag-ibig sa Panginoon. Ang taong buong pusong umiibig sa Panginoon. Wala pong sablay ito, sasabihin ko. Pag inibig mo ang Diyos ng buong puso, mararanasan mo ang kanyang kapangyarihan. Mararanasan mo ang kanyang kadakilaan, ang kanyang biyaya, masaganang biyaya. Pagpapalain ka ng Panginoon. Lahat ng buong pusong humahanap sa Panginoon ay kanyang pinagpapala. At lahat ng kalahating puso na hindi buang ibibigay sa Panginoon, hindi po tumatagal yan. Kaya minsan may mga Kristiyanong umaayaw na, ayoko na. Puro na lang pagsubok. Pag gusto niya lang, puro blessing. Mamahalin niya ang Panginoon kapag walang pagsubok na nararanasan. Ang Panginoon ang magpapala sa iyo. Sapagkat ito ang nais niya, ang requirements ng Panginoon. Ibigin mo siya ng buo. Salamat po. Yan lamang po ang ating mensahe. At pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatid. At God bless you po. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo sa amin. Patuloy mo po kaming gisingin. Patuloy mo po kaming imulat. At iparanas mo sa amin ang pag-ibig mo upang lalo po namin sa aming gagawin paglilingkod sa iyo ay hindi po kami magsawa. Napakaganda, Lord, na maranasan ang pag-ibig mo upang sa ganun lagi kami magpupuri sa iyo at magpapasalamat. Pagpalain mo ang mga kapatid ko, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus.